Pag may nakikita akong CRV, mga dre, namimiss ko yung CRV ko eh. Namimiss ko yung maganda kong sasakyan. Papasok ko to kasi baka madali ba sa gilid ng daan. Eh, magbayad pa ako. My friend, not good. Yeah, I'm okay. Nice car. Nice car. Hindi ko nakuhanan. May paabanting sasakyan, mga dre, tapos umatras siya. Tapos binibentahan ako ng AirPods. Mga scam dito yung mga dre, no? Maraming scammer na ganyan dito. Pagkatapos meron din yung naglalakad ka, hihinto yung kotse, kunyari magtatanong sa'yo, tapos sasabihin nila hindi ka nila marinig, lumapit ka. Pagkatapos paglapit mo, biglang hahablutin yung alahas mo, sabay sisibat sila, mga dre, no? Yan ang mga style dito. At meron pa, mga nagbibenta ng pabango, mga dre, no? Sa parking lot. Tapos yung, ano pa ba? Yung iba nagbebenta ng mga tsokolate. Yun. Yung iba naman, may ano talaga, may dahilan, mga dre. Yung iba nag-aaral, sinasabi nila, kaya nagbebenta sila ng chocolate na medyo may kamahalan. Yung iba para sa fundraising. Yung iba legit naman, mga dre, no? Pero yung mga ganon, mga AirPods, tsaka yung magtatanong, mag-ingat kayo. Kasi baka mahablot yung mga kwintas nyo. So, pag-usapan natin yung tungkol sa insurance ko, mga dre, no? Kailangan ipakita daw. Naniniwala ka ba sa mga basher na gumagawa ko ng istorya pagdating sa cheque? Hindi, mga dre, no? Kasi, Kailangan mo bang, di mo naman kailangan magpanggap na may checking ganun. hindi, teka lang. Bago ako magpatuloy, gagawa ko ng video kasi gusto ko lang humingi ng paumanhin, mga dre, no? Tungkol sa huling video ko. Kaya gagawin ko to kasi nga marami akong comment na nabasa. Kaya nakonsensya naman ako, mga dre, kaya yun, gagawin ko tong video na to para linawin ko rin yung sarili ko, di ba? At mag-apologize sa inyo. Kasi, mga dre, no, pinag-isipan ko talaga kung dapat kong i-share sa inyo yung kung magkano yung makukuha ko sa insurance. Pero dahil nga parang inawi utang na loob ko sa inyo, mga dre, no? Sa mga taong sa simula pa lang sumusubaybay na sa akin at saka sa mga taong nakapanood lang ng video ko mula nung na-aksidente ako, na yung mga sumisi sa akin, mga dre, no, na binangga na ako, mali pa ako, na hindi ako marunong mag-drive. Kumbaga somehow naisip ko na deserve nyo na malaman kung ano ba yung nangyari, di ba? Nabangga ako, yung struggle ko, kung ano mangyari sa sasakyan ko, yung rental, yung insurance, tapos inaabangan nyo nga hanggang sa pagbili ng sasakyan, kung anong sasakyan mo makukuha ko, di ba? So, I think, dapat lang nasabihin ko sa inyo, i-share ko sa inyo, kung magkano yung nakuha ko sa insurance. Kaya, nagdesisyon ako, nasabihin na sa inyo, mga dreno. At, iyon, ha. Sasakyan ka mo. Hindi nabibili. Teka lang, makakalimutan ko. Huwag mo. At dahil doon, mga dreno, humingi ako ng paumanhin. Paano ba? Bago kami nagkatawaran sa insurance, mga dreno, sabi nyo nga, imposible magkatawaran, di ba? Kwento-kwento, no? Dami kasing kwento, daldal ko kasi, mga dre, di ba? Kaya kung ano-ano sinasabi ko, Si Kuya Puto, mga dre, no? Kung di kayo familiar kay Kuya Puto, pwede nyo pong bisitahin yung channel niya, Puto Mendoza. Yung asawa niya, si Ate Susan, mortgage specialist. Baka naghahanap kayong magaling na mortgage specialist na makakatulong sa mga suliran ninyo pagdating sa pagkuha ng bahay. Pwede nyo kausapin niya si Ate Susan, mga dre. O kaya mag-message kayo kay Kuya Puto. Si Kuya Puto, bukod sa vlogger, ang dami niyang sasakyan. Mahilig siya sa sasakyan. Kaya siya po yung isa sa mga nilapitan ko nung panahon na nangyari yung aksidente. Kasi alam ko naman na may ibabahagi siya sa akin sa karanasan niya pagdating sa sasakyan. At hindi naman ako nabigo, mga dreno. Siya yung kausap ko nung mga unang araw na nag-aalala ako kung matototal ba yung sasakyan ko o hindi.
Sabi niya, pag hindi na total, kasi baka magkuripot yung insurance, pag hindi na total, makipag-dialogue ka sa kanila na bakit hindi nyo tinotal yan, malaki yung sira niyan, yung ganon. Basta binibigyan niya ako ng mga deno, ng idea kung anong pwede kong gawin. At siya rin yung nagsabi sa akin na huwag kang papayag sa unang presyo na ibibigay ng insurance mo sa'yo. Basta, ilang ulit niya sinabi sa akin yung mga deno, kaya nakatanim sa isip ko yon. Ang ginawa pa ni Kuya Puto is, siya yung naghanap online kung magkano yung price range ng sasakyan na kagaya ng sa akin. Sinend niya lahat sa akin yun mga dreno. At yung isang bagay na sobrang nagpaalala sa akin is yung pag na-total yung sasakyan ko at bayaran ako ng insurance ng konti lang, kumbaga bayaran nila ako ng hindi sapat para bayaran ko yung balanse ko sa bangko. Kasi po, meron pa akong 3 taong balanse o utang sa bangko para sa sasakyan ko na total. Sabihin po natin na ang utang ko sa bangko 20,000. Tapos bayaran lang ako ng insurance ng 10,000 sa pagkakatotal ng sasakyan ko. Di doon na po nagkandaleche-leche yung buhay ko, di ba? Pag nagkaganon, di wala akong ibang magagawa kundi magpa-GoFundMe mga dre. Di ba? Kasi kaya... Hindi, yun nga, no? Yun yung pinag-aalala ko na sana wag akong pabigyan ng insurance sa kung saan magkakaroon ako ng negative mga dreno. Kasi nga, mahihirapan ako. At nung sinend niya sa akin yung mga presyo nung sasakyan, nakagaya ng sa akin, somehow sabi ko umasa ako na makakakuha ako ng, ang inaasahan ko mga dreno, 21 hanggang 22,000. Kung makakuha ako ng 23,000. Medyo thank you talaga. Yun ang inaasahan ko mga dreno. At least makukover niya na mabayaran ko yung balanse ko sa bangko ko. Sumunod namin ginawa is nagpunta kami doon sa dealership kung saan ko kinuha yung Honda, mga dreno, yung sasakyan ko. Siya yung nagsabi na kung ano yung nagasto mo, yung taon na to sa sasakyan mo, pwede mong i-claim sa kanila. Okay, teka lang, kasabot ka yata. Baka binigyan kita ng script Hindi dahil nandun ako. So, si Edward mismo, yung nandun sa dealership, ang nagsabi sa akin na ito ang pinakagusto ko sa insurance. Kung ano yung nagastos mo sa pagpapagawa ng sasakyan mo within a year prior to your accident, pwede mong ma-claim sa kanila providing na meron kang resibo. Sabi ko, talaga ba? Di medyo natuwa ako mga dreno. Kasi nga, nagpagawa ko sa sasakyan Malaki yung binayaran ko doon. Nasa 1,000 nga mahigit So, doon ako nagkaroon ng idea. Ngayon, eto na nga mga dreno. Nagpunta ako sa Subaru. Tumawag sa akin yung insurance ko. At doon na kami nagkaroon ng tawaran. Paano ba? Sorry mga dreno, kung nakapagsabi man ako ng kasinungalingan o ng pagsasabi ko ng hindi totoo tungkol sa pagkakuha ko o yung sa makukuha kong pera sa insurance, lahat po yun ay kasinungalingan. Hindi po totoo yun. Yan yung gusto nilang marinig mga dreno. Yan yung gustong marinig nung mga nagko-comment sa akin na kwentong barbero daw ako. Chris Red, babayaran ka ng insurance na mas mataas pa sa value ng kotse mo. Ano yun? Hindi nag-depreciate? Malamang 10K lang ibabayad sa'yo ng insurance. Hindi offer yun at definitely hindi negotiable yun. Doon kayo wag maniniwala mga dreno na hindi raw negotiable yun. Ano sabi niya? Hindi offer yun at definitely hindi negotiable. Hindi ko alam kung bakit niya nasabing definitely. Naranasan mo na ba? Kung naranasan mo na at hindi ka tumawad, I think hindi mo pwedeng sabing definitely. Kasi nga, umuo ka agad. Hindi mo sinubukang makipag-bargain. Kung may nagkwento sa'yo, sana tinanong mo, tumawad ka ba? So, yung price range ng sasakyan, mga dreno, hindi sila sa'yo makakapagbigay ng isang definite answer tungkol sa presyo ng sasakyan mo dahil bumabase sila sa current value ng sasakyan. Pagtingin nila, wala namang katulad yung sasakyan mo na, let's say, okay, 2017, CRV.
92,000 ang mileage. Ang pinagbabasihan nila is yung isa na nasa 85,000 ang mileage, tsaka yung isa nasa 125 ang mileage. So, paano mo malalaman yung definite na presyo ng sasakyan mo? Kaya, paano mo sasabing hindi pwedeng tumawad o makipag-bargain? Diba? Si Totoy Mola, barber's cut. Totoy Mola, alam mo yung ano mo, yung call sign mo, tamang-tama sa'yo, di ba? Full of sense. Saan ka talaga nakatingin? Banlag ako, banlag. Matagal na. Nung bata pa ako, banlag na ako. Minsan nanonood ako TV, nakaganyan ako. Ewan ko ba mga dre, no? Anyway, wala naman napiperwisyo. Ano lang, may mga bata lang na pumapansin. Nestor Panganiban, 28K in your dreams. Check the Kelly Blue Book value. 8K to 10K maaari pa. Eto, buti na lang, hindi insurance agent to. Mga dre, kung hindi, ang daming iiyak dito. Pambira, ang kuripot, hindi niya naman pere. Jason Piamonte. Nabanggit mo na nakipagtawaran ka sa insurance up to your target amount and then they will send you the check, meaning you can fully pay your loan, and then you said na inaantay mo na lang ang sa replacement insurance. Paki-clarify sana aling insurance ang sumagot sa car mo, and if you will still have replacement insurance reimbursement, meaning may extra funds kang marireceive na ma-activate lang kapag kumuha ka ng bagong car, hiwalay pa sa una mong sinasabing insurance. Jason, dalawa yung insurance ko. For example, TD. Itong insurance na to, yung magbabayad sa pagpapagawa ko ng sasakyan kung sakaling masira yung sasakyan ko. Pag nakabangga ako, siya yung magpapagawa nung nabangga ko at saka yung sasakyan ko. Etong replacement insurance, gumagana lang to sa panahon na matotal wreck yung sasakyan ko. Hindi ako sigurado kasi marami nagsasabi mga dre, no, yung replacement insurance is i-cover niya yung kulang na pera na ibibigay sa akin na itong isang insurance ko. Let's say, binigyan lang ako na ito ng 28,000. Kung ang bili ko sa sasakyan ko is 30,000, so babayaran niya ako. Ito, magdadagdag tong replacement insurance ng 2,000. Parang ganun mga dre, no? Pero sa kaso ko nga, ang bili ko sa sasakyan ay 26,700 something. Binigyan ako nito ng 28,168. So, sobra pa. Ngayon, makakatanggap pa nga ba ako rito sa replacement insurance? Hindi ko alam. Inaantay ko kung anong magiging sagot nila. At replacement insurance mga dreno, hindi ko nga alam kung magkataon na wala na siyang ibigay sa akin kasi nga na-cover naman ng isa kong insurance. Ibig sabihin, nagbayad ako sa kanya ng kulang-kulang 3,000 para sa wala. Diba? And the worst part is, pag nagbigay sa akin si replacement insurance ng pera, let's say, bigyan niya ako ng, let's say, 5,000. Tapos sasabihin niya sa akin, bago mo makuha tong 5,000 na to, dapat bumili ka ng sasakyan na nasa 30,000. Ibibigay niya sa akin yung 5,000 pag nasa akin na yung sasakyan. So, di ba? Binaon niya lang ako sa utang mga dreno. Parang, what the heck? Parang, ewan ko kung worth it ba yung replacement insurance. Pero malalaman mga dreno, wala akong idea how it works. Even dun sa dealership, tinanong ko, ano bang meron sa replacement insurance? Magkano ba yung makukuha ko? Ang sabi nila sa akin, nakadepende yan sa magkano ang ibibigay sa'yo nung isang insurance mo, nung TD. Doon sila babase kung magkano yung makukuha ko sa replacement insurance. Kaya, tingnan natin lahat mga dreno. Tapos, it's a good price for your CRB. Pero sana, mga nagko-comment, you have to realize na ibabawas pa doon yung balance remaining sa loan. So, it's not all going to his pocket, just like the insurance agent said. Oo nga naman mga dreno. Hindi ko alam kung naiinis kayo kasi nga, ang dami kong ibubulsang pera. Yung cheque po, ang ilalagay sa cheque, yung bangko na pinagkakautangan ko, tsaka pangalan ko.
Kaya hindi ko po maibubulsa yung cheque. Ikakaltas po nila ron yung balanse ko sa kanila. Exploring the nature. Ang galing, swerte. Mataas ang value talaga ng CRV. Dito sa Alberta, nasa 32K pa ang value ng sasakyan mo. O, di ba? Arden X. Tropa ko nga, naka 2019, RAV4, 78K mileage, fully loaded pa yon. Binayaran lang siya ng 21K. Wag kami. Di ako hater pero nasa kada na din kami and alam din namin kalakaran ng ganyan. Pero makakakuha ka ng mas mataas sa presyo mismo ng sasakyan mo is imposible. Pambira. Yung tropa mo, hindi ko alam kung ano nangyari. 'Di ba? Kung nalugi siya is siya yung may siya yung may kasalanan no. Pero isa lang sasabihin ko sa iyo, magkaiba kami ng tropa mo, 'di ba? Kaya nga makipagtawaran ka, 'di ba? Hindi mo tatanggapin yung unang ibibigay sa iyo. France Toronto, wag kami. Dre, 28K ibabayad ng insurance. May pa-compute pa sila kasi nakikipagtawaran ka. France Toronto, I assume na tiga Toronto ka. Eto si Rolly Chanko. May nakawalang bata rito sa comment section, mga din, no? Si Rolly Chanko. Naaawa na lang ako dito kay Rolly Chanko eh. Wait, sabi ni Dindo Arellano, bibigyan ka ng insurance na mas mataas pa sa urig price nito. Paano nangyari yon? Must be a dumb insurance company. Anyway, good luck. Yun, thank you. Too good to be true. Baka Kamote Insurance, binigay niya yon amount na sinabi niya. Sino pa ba? Dre, 2017 ang CRV mo. Kahit pa siguro 2019, mukhang swerte ka sa agent. Parang imposible na bigyan ka ng 28K sa sasakyan na 2019 na CRV. Mataas na yung 18K. Totoo ba yan or nahihiya ka lang sabihin ang totoo? Ba't ako mahihiya? Marami yung ganong comment, mga Dreno. At nakakahiya sa mga maganda yung comment. Hindi ko man lang nabasa. Pasensya na kayo, mga Dreno. Pero sobrang thank you. At hopefully, mga Dreno, ginawa ko rin itong video na to para rin dun sa mga especially para to dun sa mga tao na naniniwala sa akin. Yun, na gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ako nagsisinungaling. 'Di ba? Para sa inyo to. Eto naman, para rin to sa mga may duda sa akin para ipahiya sila. 'Di ba? At maraming salamat sa mga nagtitiwala, mga Dreno. At dahil sa inyo, maglalakas loob ako. France Toronto, I assume na tiga Toronto ka. May naisip ako kasi sabi ko nga, natatawa ako sa mga nababasa kong comment, mga Dreno. Yung puro kayabang, sinungaling, kwentong barbero, imposible. Sa tropa ko nga, ganito. Yung, ano pa ba? Definitely, hindi ka pwedeng makipagtawaran. Yung ganon, mga Dreno, medyo napapangiti ako. Kasi nga, sa akin nangyari, di ba? Ba't kung ano-anong sinasabi nyo, mga Dreno? I mean, parang wala man lang kayong doubt na sasabihin nyo sa akin nagsisinungaling ako. Parang walang pasubali, mga Dreno. Talagang pinagbintangan nyo ako na nagyayabang lang ako. Yung ganon. Ipakita yung cheque, ipakita yung resibo. Kung nangyari sa inyo tong insidente na to, mga Dreno, at hindi kayo nakipagtawaran sa insurance nyo, I mean, huwag na kayo magsisi, huli na yun, mga Dreno, wala na kayong magagawa ron. Pero kinuwento ko ngayon yung karanasan ko kasi gusto kong may makuha na sakali yung iba na makakaranas neto. I mean, magsishare ako neto, tas kasinungalingan. So, anong makukuha nung nanonood na gusto ko sanang may mapulot? 'Di ba? Ngayon, para patunayan ko sa inyo na totoo yung sinasabi ko, actually, kahit ipakita ko yung cheque, hindi kayo maniniwala 'di ba? Sasabihin nyo, tampered. Sabihin nyo, gawa-gawa ko. Ganito na lang, mga Dreno. Pupunta kami sa Toronto. France Toronto, eto, yung hamon ko sa iyo, o dun sa mga ibang tiga-Canada, na baka pagkatiwalaan nyo si France Toronto, mga Dreno, ganito. Pupunta ako sa Toronto, mga Dreno. Pupunta ako sa Toronto, dala ko yung cheque. Yung cheque na galing sa insurance ko. Sa cheque na yon, nakalagay doon yung pangalan ng bangko, tsaka yung pangalan ko.
Tapos nakalagay yung amount, 28,168.88. Tapos yung pangalan ng insurance na nag-issue sa akin. Pupunta tayo sa bangko, i-deposit ko yon sa harapan mo, kasama kita. Ngayon, pag tumalbog yung cheque at hindi tinanggap yon, yung 100 mo, sa'yo na, bibigyan pa kita ng 1,000. 1,000 dolyar. Kung sino man pong sasama kay Franz Toronto, pwede nyo pong gawin yan. Yun, siguro, para walang mahabang kwento, mga Andreno. Kasi, kahit anong gawin ko, magpapaikot-ikot lang tayo rito. 'Di ba? Sabihin nyo, peke yung cheque mo, o kaya hawak ko na yung pera, hindi yan dun galing. So, I think, sa paraan na to, ayan, foolproof, mga Andreno, walang lokohan. Pupunta tayo sa bangko at i-deposit ko yung cheque na nakuha ko sa insurance, kasama ka. Pag hindi tinanggap yung cheque, bibigay ko yung pera mo. Diba? 100, tama ang 1,000. Ano, deal? Diba yan? Seryoso yan, no? Kasi sabihin nyo, puro ko yabang, puro ko kwento. I mean, hindi ko makita mga Andre yung dahilan para magsinungaling ako. Shinare ko yung karanasan ko na pwede pala kayong tumawad sa insurance, mga Andre, no? Pwede nyo palang pataasin kahit papano yung makukuha nyong pera. Wala akong mapapala kung magsisinungaling ako. Tsaka kung magsisinungaling ako sa ganung paraan, edi pinahiya ko pa yung nakapanood na gumamit nung strategy na sinabi ko. Diba? Hindi ganun, mga Andre, no? Mula't simula, sinusubukan ko maging transparent sa mga video ko, sa mga ginagawa ko. Nang sa ganun, makita nyo na yung pala yung nangyari. Diba? Ngayon, kung magsisinungaling ako dahil sa, anong klaseng kasinungalingan yun? Kung binarat ako, tapos, para lang sabihin ko na magyabang ako na, ako nga binayaran ng insurance ng ganito kalaki. Tapos, hindi naman totoo. So, anong meron sa akin doon? Wala. Diba? Para lang akong tanga. Ba't ko gagawin yun? Ngayon, eto yung paraan ko para patunayan na nagsasabi ako ng totoo. Kahit sino po sa inyo na interesadong pumunta sa event, mga Andreno, sumama po kayo sa akin sa bangko at sabay-sabay po nating i-deposito yung cheque. Kung wala kayong pera, okay lang, sumama na lang kayo sa akin. Diba? Papakainin ko pa kayo. Yun lang, mga Andreno, para makita nyo lang na kung sino sa atin yung nagsasabi ng totoo. Diba? Ako na nakaranas, na nagkikwento nung pinagdaanan ko, o kayo na narinig nyo lang kung kani-kanino, nakita nyo lang online, tumingin lang kayo sa Kelly Blue Book. Ako nga, ibibigay na sa akin yung cheque, mga Andreno. Ibibigay na sa akin. Tapos gusto nyo sabihin, tama pa rin kayo. Ako nga, sa akin nangyari, bakit ba? Anyway, kita-kita po tayo sa Toronto, mga Andreno. Pupunta po kami dyan. Kung di nyo pa alam yung address, manood po kayo ng Spot Pinoy. At doon po namin sasabihin sa inyo. Kita-kita tayo sa Martes, mga Andreno. May live po kami. At wala pang malinaw sa ngayon tungkol sa insurance. Malalaman pa, mga Andreno, pagpunta ko ng Toronto, kung sino bang nagsasabi ng totoo. Ako? O yung mga basher ko? Uy, good luck ha. Pambihira. Akalain mo, $100, magiging 1,000. Kailangan ko lang patunayan, nagsisinungaling si Rice. Di ba? Isang ka pa. Ako pa naman, sinungaling ako, mayabang pa. Di ba? Kaya punta ka na kung gusto mo magkapera. Thank you, mga Andrea. Wait, we don't have to start the day yet.